104 na 250 volts. Ayan. Ang ipapalit natin ay 104 na 630. Medyo mas malaki. Ayan, mas maganda. Try natin kung ito lang yung naging sira. Nag-check naman ako ng mga pyesa rito. Buo naman yung diode. And then MOSFET. Buo naman kabilaan. Kaya try natin palitan lang ito. Welcome to my vlog. Part 2. Part 2. Dire-diretsuhin na natin. Siyempre ganun ako eh. Kung may bagong unit eh. Siyempre dito pa rin ito eh. Fan ko to eh. Avid fans ko to eh. Solid supporter ko. Nag-iisang solid supporter ko yan eh. Kasi paring Gray, busy pa rin. Part 2 ng Mikel C20 natin. Sunod-sunod na natin. Pagkatapos ng review eh, automatic. Repair na. Ayun, sabi ko nga, may-ari nito from Ubando, Bulacan. Tawid Disla pa, dinayo tayo rito sa my shop para magpagawa lang. Shout out and then maraming salamat sa iyo sir, and then sa pagkakatiwala mo na sana makayanan ko ito. Ayun, kaya dinala niya rito sa akin to dahil may pumutok daw. Nabuksan na rin niya ito. Kaya ito, nakabukas na, nireview na natin eh. Itong side na to pumutok, you know, channel 1, left side. May pumutok dito. Yan oh, silip ko, meron nga. Sumin natin. Ayun oh, yung resistor, oh, kita nyo. Ito, resistor. Oh. Yan, yung resistor yan. Sa may step, naku, patay. Sa stepper side pa talaga. Dapat dito man lang sa banda oh. Yung stepper pa siya na side yung sira. Yan, may pumutok. Naway kakayanin natin. Ayun, katulad sa mga previous vlog natin, hindi naman tayo nagpo-full demo tutorial sa pagre-repair. Siyempre, ang atin, pan lang to, resibo lang to na at least meron tayo maipapakita sa may-ari na yung ginawa natin, di ba? Sa mga nagre-request ng full demo tutorial sa atin, hindi nagsabi na dapat di na tayo mag-vlog dahil di naman tayo nagpo-full demo tutorial, bala kayo. Di naman para sa inyo yung ganitong vlog ko para sa customer ko ito. Ayun, babaklasin ko lang ito guys ha. Magpo-focus muna tayo rito. Yung dito, paulinan natin to. Ito muna tayo, baklasin muna natin ito. And then masilip natin kung ano yung value na pumutok na yun. Yan, ROM R41, ROM 41. So ngayon guys, ito, nabaklas ko na yung isang board. Yan, pagingan natin yung board ni C20. Angas no? Napapansin ko lang sa mga unang labas na mga power amp, yung kable is yung hiwa-hiwalay siya. Yan, ito siya oh. Hindi katulad sa mga bagong amplifier ngayon na isang nakapungpong na sila, isang magkakasama yung itong kable na to, tapos isang socket. Isang salpak lang ganyan. Sabihin natin negative dito, positive dito, ganyan. Hindi ka maaaring magkakamali. Ito, maaaring magkakabaliktad ka. Ganyan. Pansin ko lang din naman yan ha. Si Boy pansin tayo eh. Ayan, ito yung nakita ko. Ito yung sabi ni sir na pumutok. Parang hindi resistor yung pumutok eh. Ito, nasagi lang ng usok or init yung resistor. Value ng resistor na yan is parang 180k. Brown, gray, yellow. Oh, parang 180. Taruin natin, mabaya tayo. Ayun, 180k nga. Tapos itong mylar yung pumutok oh. Yan, pumutok. Ito yung siguro yung sabi ni sir na pumutok. Ayun, pag pumutok yan, siyempre may dahilan yan. Naway hindi siya ganun kalala. Yan, itong stepper nyo. Sana walang nadali ng mga ibang piyesa na. So ngayon guys, ito, babaklasin ko lang muna itong output. Babaklasin ko muna itong output para mapalitan natin or ano ba pwede rito. Ito, pwede naman siguro kahit ito, angat lang or basta bahala na, stay tuned lang muna kayo. Gagawa lang ako ng diskarte ko.
104 104 na 250 volts. Yan. Ang ipapalit natin ay 104 na 630. Medyo mas malaki. Yan, mas maganda. Try natin kung ito lang yung naging sira. Nag-check naman ako ng mga pyesa rito. Buo naman yung diode. And then MOSFET. Buo naman kabilaan. Kaya try natin palitan lang ito. Wag lang sana magka-problema itong mga stepper niya na module. Yan. Ayun, ito. Naibalik ko na guys. Oh. Yan. 104 na 630 volts. Tapos, itong resistor na ito, yung 180K is nabaklas ko na yan. Then, chinik ko. Buo pa na yan. Nakuha lang to. Naabot na ng init ng isa. Kaya nangitim siya. Yan. Ngayon, stay tuned lang kayo. Ibabalik ko lang itong board. Naibalik ko na yung board. And then, yung kable. Magulo talaga yung kable. Pag ganitong klaseng yung mga old na modelo. Ewan, tatalian na lang natin pag naging okay na. Yan na, nakapwesto na yung 630 volts natin doon ha. Yan, sana ito lang. Ngayon, gamit muna tayo ng bulb para sigurado. Yan, bahala ka dyan. Yan, nakaprotect. Tayo natin kung ano mangyari. Yun o, nawala. Nawala yung protect. Yung bulb naging normal siya oh. Try ko na lang lagyan ng kwanto guys. Lagyan ng audio para magkalaman kung may audio siya. Kung normal yung audio niya, ayun na, wala na tayo problema pag ganun. Try ka, dito tayo magsukat pala. Dito sa may drive niya. Anong mangyari? Ito. Dito meron. Ito sa drive lang. Ito nasa 0.5. Ano sa 0.5 siya? Ito yung kasunod. Dito 0.25. Kulang 0.25. Wala tayong nakuha pala dito sa munahan no? Kasi nangingitim. Dito meron no? Yan. Halos nasa 0.25 oh. Ito sa may kabila. Kahit dito wala tayong makuha oh. Wala ha. Wala dito eh. Try kong kuskusin muna ito. Teka lang guys ha. Ngayon ito kinuskus ko na. Kuskusin na. Ano kinuskus ko na ito ha. Sana dapat mayroon to dito eh. Walang bias dito. Tapos kung dito sa may drive niya, ano? Medyo mababa to dito. Yan ang kumpara mo sa may kabila. Ito halos na sa 0.3 lang oh. 0.30 or 0.3 millivolts. Kumpara mo rito, dapat di ganyan no. Tumaas dito, tapos yung kasunod niyan dapat nasa halos 0.25 dapat. Ito, ibig sabihin normal to dito. Sa kabila wala siyang bias. Try ko lagyan ng audio kung meron. Naglagay na ako ng hindi. Naglagay na ako ng speaker, isa lang. Isa lang, channel 1. Na-testing ko na kanina ito. Ang problema, ito yung nagkaroon ng audio. Dito, walang audio rito. Walang audio rito. Isa sa tinitingnan ko is dito sa may input buffer. Kasi isa sa mga nakalimutan ko pala sabihin, isa sa mga nireklamo ni sir na yung mga pindutan, yung mga switch is may problema. Pero dito may audio na. Ginagamit pa ni pare yung bulb. Susukat pa siya eh. Gabi na, 7:28 na kami rito. 7:28 na ng gabi. Nahabol niya matapos ito eh. Sige. Ayun, tayo naman. Ayun, dinagdagan ko ng speaker. Ito sa may channel 2. Or itong side na to. Ginamit ni pare siya kanina eh. Ayun, pakita ko sa inyo.
Yan. Protect. Nawala na yung protect niya. Laptop natin kanina pa umaandar yan, oh. Ayan, oh. Ito may signal, oh. Tapos itong kabila, wala siyang audio, oh. Wala man lang signal, oh. Wala. Baka dito yan. Ngayon, gawin natin para malaman natin kung sa kwan lang, sa input, pagpalitin natin. Yan, pinagpalit ko na. Ito itong isa. Wala, oh. Walang problema sa input natin kasi umandar to, oh. Wala talaga dito, oh. Ginagalaw-galaw ko, oh. Magalaw-galaw, umilaw-ilaw yung signal. Maaring sira nitong control, pero try ko rin kwan, galaw-galawin yung mga switch. So ngayon guys, ito, ginalaw ko yung switch itong sa taas. Kanina naka-stereo mode yan, eh. Alam, ayan, naka-stereo mode kanina yan. Ngayon, tinaas ko, lagay ko sa gitna, naka-parallel na siya or mono. Yan natin kung ano mangyari. Ito, channel 1. Oh, meron. May audio. Channel 2. Ayan, may audio na rin, oh. Doon talaga yung sira niya sa may switch. Siguro, kanyan, pag naka-stereo siya, yung isang channel sa dito na side is hindi nagko-contact yung shim brass sa loob ng switch. Tapos, and then, pag minuno mo siya, yung kabila, siyempre, pag muno, channel 1 yung kukontak dyan, eh. Saka lang siya magkakaroon ng signal. Kasi yung channel 1 yung magdadrive ng signal, eh. Yun lang, ang gagawin natin dito, try kong bombahin ng WD-40 yan or langis. Sana maagapan. Para pwede siyang gawing stereo. Kung wala, pwede naman yan. Kahit naka-mono setup, okay lang yan. Try ko ulit, ha. Day 2. Pangalawang araw natin sa pagre-repair dito kay Nickel na C20. Kasi hindi ko na ako kagabi. Nag-relax lang ako kagabi. Ngayon, ito. Diba, kagabi yung signal is dito lang, yung kabila wala. Ito na. Ito na yung sagot. Ito. Contact cleaner. Buti may nagbigay nito sa akin ng contact cleaner, eh. Yun, salamat. Salamat sa nagbigay nito sa akin. Kahit pa paano nagamit. Yan. Pang kwanto, pang electrical. Yan. Ito. Electro Clean. Ang pangalan ng brand. Tapos, binomba ko lang siya. Yan. Kung wala kayong kung wala kayong contact cleaner, kahit yung mga WD-40, pwede naman yan, eh. Sa switch. Tapos, galaw-galawin nyo lang. Medyo may kalumaan na rin talaga. Kaya yung switch nito, masagi-sagi mo lang, nawawala-wala na. Kaya naka-stereo mode tayo ngayon. Yan, para mawala na, matapos na yung walang kwentang vlog na. Tapos yung ito, sa may bias pala, pantay na ito. Yung dito, hindi nito, pantay na. Pinihit ko yung pinihit ko lang yung trimmer. Hindi ko na pinalitan kasi original pa naman yung trimmer niyan, eh. Yan, orig yan. Hindi naman siya totaling kunti lang naman diferensya, eh. Kung pinihit ko lang, pantay na. So ngayon, may nakakabit na to na speaker. Dalawang itong sub nakatago. Tapos, audio source natin, laptop. Kagabi pa nga umaandar to, eh. Nag-shutdown lang siya kagabi. Na ngayon, andarin natin. Ito nakarekta na, oh. Hindi na ako naka 220. Yan, oh. Yan. Yung kulang na lang pala dito, guys, is tornilyo na lang. Di pa nga tornilyo, kaya nagrandaan lang ako. Yan, oh. Kasi naka 220 tayo. And then, hindi pa naka tornilyo, delikado. Yan na. Unahin natin yung kabilang channel. Ba't wala?
Ito meron. Ito wala. Wala. Kaya pala wala. Hindi pala nakasalpak na maayos. Wala, luwag na kasi. Ayan to. Yung kabilang channel. Ano naman yung kabilang channel? Ayan, okay na. Maandar na lahat. Medyo mahina kasi wala pa tayong processor eh. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Ang issue, yun lang naman, yung pumutok na yun, yung Mylar na 104 na 250. Yung nilagay ko is 630 volts na para mas mataas, mas okay. Tapos yung bias dito hindi normal. Pala natin, pinihit lang natin. Tapos yung mga switch, yan, yung problema sa switch. Wala na eh, wala naman tayong pamalit niyan eh. Yung mga switch niyan. Kahit ako, minsan problema ko rin yung mga switch na yan eh. Ang diskarte lang niya, galaw-galawin na lang. Contact cleaner o WD-40. Yan lang naman yung kailangan dyan. Ano pa ba? Yung kulang na lang dito. Yung mga control, okay pa naman eh. Wala pang kasabit-sabit. Yan, kulang na lang dito is tornilyo na lang. Ito, tornilyo ko na lang to. And then, okay na. Takpan na lang. Yan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sir from Obando, Bulacan. Okay na yung kwan nyo. Nickel na CE20 nyo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo dito sa akin. And then, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Sa mga gustong magpapa-repair, always on dago na yung shop natin. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, Saoyo Road, Saoyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share. And then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.